Balitang Pulis Gabo. Magandang umaga mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita sa pamamagitan ng ating programang Pinalakas Through Online. At iyan po ay atid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. Ang ating kapartner sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon, dito po yan sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Jeremy Balangkit, ang CAD PNCO ng Police Station 6. At ako naman po si Police Master Sergeant Reynald Parintela mula naman po sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. At ito ang Balitang Pulis Gapo. Muli, happy Thursday mga ka-okay at sa ating mga listeners. Safe na safe po ang lahat. Ayan, at kaisa ang mga bawat mamamayang Pilipino na itataguyod natin ang mga adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. At aming ding iahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng peace and order dito po yan sa ating lungsod. Sa pamamagitan ng ating mga PNP activities at ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño, katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Abangan din po ninyo ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating mga PNP activities. Sa ilalim yan ang pamumuno ng aming officer in charge, Police Lieutenant Colonel Julius A. Jimenez. At sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Jose Melencio Corpus Nartates Jr., na may layunin mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ng Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Brigadier General Jess B. Mendez, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagkapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula March 2 hanggang March 8, 2026 bilang bahagi ng ating previous week accomplishments. Sa kabuuan, mayroong 32 arestado ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. Sa campaign against illegal drugs, mayroon po tayong 18 drug personalities na naaresto mula sa matagumpay na isinagawang 11 anti-illegal drug operations na kung saan nakakumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuang standard drug price value na 260,000 pesos, 542 pesos. 8 namang wanted person ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na ikinasang manhunt operations. Dito po yan sa buong lungsod ng Olongapo. Samantala sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay mayroon pong 4 na arestado sa isinagawang operasyon. Okpo, tuloy-tuloy ang operasyon kontra illegal na droga. 18 sospek arestado sa sunod-sunod na bypass. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Olongapo City Police Office laban sa ipinagbabawal na gamot mula ika-2 hanggang ika-8 ng Marso 2026. Matagumpay na naisagawa ng iba't ibang istasyon ng pulisya ang 11 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 18 individual mula sa iba't ibang panig ng lungsod. Sa mga nasabing operasyon, kabilang ang mga nadakip, ang mga itinuturing na street-level individuals at high-value individuals.
Nasamsam mula sa mga sospek ang mga sachet na naglalaman ng shabu na may kabuang halaga na 260,542 pesos. Kabilang din sa mga tagumpay na unit ng pagbakla sa isang drug den sa barangay New Kalalaki kung saan 5 sospek ang sabay-sabay na naaresto. Ang sunod-sunod na tagumpay na ito ay bahagi ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas at ang masidhing hangarin ng Olongapo City Police Office na mapanatiling ligtas at malayo sa iligal na droga ang bawat mamamayan ng Olongapo. Tinitiyak ng inyong kapulisan ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa lahat ng oras. 8 wanted person naman ang arestado sa isang linggong manhunt operation ng OCPO. Sa ilalim ng pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at bilang suporta sa Manhunt Charlie ng Philippine National Police na bahagi ng PNP Enhanced Managing Police Operation ng Olongapo City Police Office, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng pulisya ang ilang wanted person na magkakahiwalay na operasyon sa lungsod mula noong March 2 hanggang March 8 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga nadakip at 3 itinuturing top 10 most wanted persons para sa mga seryosong krimen tulad ng pagbibenta ng illegal na droga, qualified rape at paglabag sa batas ukol sa armas o RA 10591. Bukod dito, 5 pang individual na kabilang sa kategoryang other wanted persons ang matagumpay na naaresto para sa mga kasong acts of lasciviousness, theft o pagnanakaw, serious physical injuries at failure to attend court hearing. Matapos ang pagkakaaresto, ang mga akusado ay dinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa wastong dokumentasyon at isinailalim sa kaukulang proseso bilang bago iharap sa mga kinaukulang hukuman. At para sa karagdagang balita, isang insidente ng pagnanakaw na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,000 pesos ang iniulat matapos mahuli ang isang lalaki sa harap ng Sentry, 14th Gate, Subic Bay, Freeport Zone noong Marso 6, 2026 bandang 10:30 ng umaga. Ayon sa ulat, napansin ng isang tauhan ng SBMA Law Enforcement Division. Habang siya ay naka-duty, ang isang lalaki ay may dalang isang sako na naglalaman ng 4 na piraso ng solar traffic lights at 5 piraso ng bakal na rebar. Dahil sa kahina-hinalang kilos nito, agad siyang pinahinto at hininga ng patunay na pagmamay-ari ng mga nasabing kagamitan. Gayunman, nabigo ang lalaki na magpakita ng anuman dokumento o patunay. Dahil dito, dinala ang lalaki at ang mga nakuhang kagamitan sa SBMA Investigation and Intelligence Office para sa karagdagang investigasyon. Sa isinagawang verifikasyon, kinilala ang kinatawan ng isang kumpanya sa lugar ang mga nasabing kagamitan bilang pag-aari ng kanilang kumpanya. Bungsod nito, agad na inaresto ang sospek at bandang 4:30 ng hapon ng parehong araw ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. At para naman sa ating community engagement at iba pang aktibidad sa mga nakalipas na araw, kababaihan ng pulisya nagsagawa ng oral health and hygiene activity para sa mag-aaral. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month, nagsagawa ang police women ng Olongapo City Police Office ng isang oral health and hygiene activity para sa mga batang mag-aaral ng Pag-asa Daycare Center noong Marso 9, 2026, bandang 9:00 ng umaga. Humigit kumulang 50 mag-aaral sa daycare ang nakinabang sa nasabing aktibidad na naglalayong itaguyod ang wastong kalinisan sa katawan at pangangalaga sa ngipin ng mga bata sa murang edad. Sa nasabing programa, namahagi ang mga pulis sa kababaihan ng oral health kits sa mga babasahing may impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa kalusugan ng bibig. Tampok sa aktibidad ang demonstrasyon ng wastong paghuhugas ng kamay na sinundan ng paglalagay ng fluoride sa ngipin ng mga bata upang makatulong sa pagpapanatili ng malusog at matibay ng ngipin.
Layunin ng programang ito na maitaguyod sa mga kabataan ang kahalagahan ng kalinisan at malusog na pamumuhay, kasabay ng pagtuloy na pakikiisa ng kapulisan sa mga gawaing pangkomunidad para sa kapakanan ng mamamayan. Yan po ang unang bahagi ng ating programa. Mamaya-maya po ay magbabalik ang Balitang Pulis po. Dito lamang po yan sa DWOK-FM 97.5. Ito ang radyo ko. Muli nagbabalik ang Balitang Pulis po. Dito lamang po yan sa DWOK-FM 97.5. Ito ang radyo ko. At sa pagpapatuloy po ng ating balita, Olongapo City Police Office nakibahagi sa paglulunsad ng National Women's Month sa flag raising ceremony ng LGU. Nakibahagi ang Women's Force ng Olongapo City Police Office sa isinagawang traditional na flag raising ceremony ng pamahalang lungsod noong March 9 taong kasalukuyan na pinangunahan ng Department of Education. Sa naturang programa ay opisyal ding inilunsad ng Olongapo City Local Council for Protection of Children ang pagdiriwang ng National Women's Month 2026. Pinangunahan ni Police Captain Menes kasama si Police Lieutenant Sadaba ang delegasyon ng Olongapo City Police Office bilang pagkapakita ng matibay na suporta ng kapulisan sa mga programa ng pamahalaan at sa paggunita ng National Women's Month. Ipinakita ng pakikilahok na ito ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa hanay ng kapulisan sa pagpapaunlad ng komunidad at ang kanilang patuloy na pagtatalaga sa pangangalaga at pagtatanggol sa karapatan at kapakanan ng kababaihan at kabataan sa lungsod. Ayan ang ating mga balita ngayong umaga mga ka-OK. Ayan, sana po ay meron tayong napulot na naintindihang mga balita na hatid po ng iyong Balitang Pulis po. At sa amin pong mga additional na activities mga ka-OK, mamaya po ay magkakaroon po ng earthquake drill, no? Simultaneous earthquake drill. Yes, partner. Sa ating lahat ng police station kasama din ng ating OCPO headquarters. At syempre nais din po naming pasalamatan ng aming previously City Director na si Police Colonel Richie Claroval na ngayon po ay umuupo na bilang bagong Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Ayan, maraming salamat po Sir Claroval sa inyong magaling na pamumuno at masigasig na pagbabago para maipakita ang pulis gapo disiplinado dito po yan sa kapulisan ng Olongapo City Police Office. Yes, partner. Good luck po, Sir Claroval, at mag-ingat po kayo palagi. Ayan, nais ko rin ipaalam sa ating mga kababayan sa pamumuno po ng ating former City Director na si Police Colonel Claroval ay nakatamo po tayo ng 4 na top 1 ranking sa buong Region 3 dahil po yan sa kanyang masigasig na pamumuno bilang City Director sa 9 na buwan na kanyang pananatili dito sa lungsod ng Olongapo. At dahil po dyan, mag-ingat po kayo palagi dyan, Sir Claroval, sa inyong bagong pinaglilingkurang probinsya ng Nueva Ecija. Yes, partner. At yan ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-OK. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan ng Community Affairs and Development, kaya naman hinihikayat namin ng lahat na makiisa upang mas lalo nating mailapit sa ating mga kababayang Olongapeño ang serbisyo publiko ng pulis po. At ngayong araw, partner, ay hihimayin natin ang mga konkretong hakbang ng Olongapo City Police Office sa ilalim ng PNP Focused Agenda. Ano nga ba, partner, ang PNP Focus Agenda? Ang PNP Focus Agenda ay parang gabay o priority list ng Philippine National Police kung ano ang mga bagay na dapat tutukan ng inyong kapulisan para mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at tiwala ng publiko. Sa aspeto ng Enhanced Managing Police Operations o yung tinatawag na EMPO, patuloy ang ating agresibong kampanya, matagumpay nating nadakip
ang 32 na individual nitong nakaraang linggo at nakasamsam ng mahigit 260,000 na halaga na iligal na droga. Patunay ito na hindi tayo natutulog sa ating mga tungkulin. Ngunit sa likod ng bawat uniforme ay isang pusong kailangang gabayan. Sa ilalim po ng moral and welfare, isinasagawa natin ang ating swim o squad weekly interactive meeting. Dito po katuwang ang ating mga life coaches na nagkakaroon ng mga spiritual session ng ating mga kapulisan upang mapalalim ang kanilang pananampalataya at moralidad. Ang mga pulis na magkakaroon ng takot sa Diyos at ang mga pulis na dapat maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Para naman sa integrity monitoring, tinitiyak natin ang disiplina sa pamamagitan ng daily inspection of personnel sa lahat ng mga posting. Sinisiguro natin na ang bawat pulis gapo ay may maayos, presentable at handang maglingkod sa publiko sa lahat ng oras. Hindi rin natin kinakalimutan ang ating mga kagamitan. Sa management of resources, mayroon tayong weekly inspection para sa maintenance ng ating mga sasakyan. Sinisiguro nating laging nasa kondisyon ng ating mga mobility assets upang maging mabilis ang ating pagresponde sa inyong mga tawag. Kasabay nito ang ating patuloy na community support kung saan katuwang natin ang bawat sektor ng lipunan sa iba't ibang aktibidad ng kapulisan. Lahat ng ito ay bahagi ng ating mithiing bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Makakaasa kayo ng Olongapo City Police Office ay patuloy na maghahandog ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa pagpapatuloy ay dumako naman tayo sa pamimigay ng mga safety tips na para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating kapulisan, ngunit sa kabila ng ating pagpupunyagi, patuloy pa ring umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad. Isa na rito ang pangbabastos sa ating mga kababayan. Narito ang ilang practical tips para sa personal safety at boundaries upang makaiwas sa mga pambabastos. Unang-una ay maging aware sa ating paligid. Kapag nasa public places, kalsada man yan, sinasakyang jeep, bus o mga malls, obserbahan ang ating paligid. Kung may mga taong kahina-hinala o bastos ang tingin, lumipat agad sa mas maraming tao o sa mas maliwanag na lugar. Yes, partner, at isa pa nga dito is mag-set ng malinaw na boundaries. Kung may nasabi ng bastos o ang uncomfortable po kayo sa mga comment, pwedeng sabihin ng diretso, please stop, or kaya naman ay hindi po ako komportable sa sinasabi nyo. Ayan, karagdagan partner ay huwag po kayong matakot na mag-report, lalo na po sa mga malapit na security guard. Kung may mga hinaharas na, ay sabihin ka agad ito sa malapit na mga security guard at i-report din sa inyong barangay o kapulisan. Na ibibigay naman po namin ang aming mga hotline numbers, lalo na po sa aming mga Facebook page para talagang ma-save ninyo ang mga hotline number na ito. At syempre dahil dyan, magiging protektado ka sa Safe Spaces Act. Yes, partner, maliban nga dyan ay iwasang maglakad ng mag-isa sa delikadong lugar, lalong-lalo na partner sa ating mga kababaihan, no? Lalo na sa madilim o liblib na lugar, kung maaari may kasama o gumamit ng well-lit routes. Ayan, at ito isa sa mga mahalaga partner, no? Mag-ingat sa mga online interactions. Huwag agad magbigay ng mga personal information. I-block o i-report ang mga taong nagpapadala ng sexual messages o bastos na comments. Kasi minsan partner, no? May mga nakaka-chatmate tayo, no? Yung ating mga kababayan na talaga namang minsan na now-overlap na yung mismong usapan, nagiging kabastusan na yung partner. now open up. Lalong-lalo na partner kapag ang perpetrator isang kausap is bata. Yes, Yan. partner. Kaya bilang isang mga magulang po, monitor po natin ang ating cellphone ng ating mga anak. Baka mamaya is may nakaka-interact na po silang mga ganyan na nababastos na pala sila through online. Mag-save ng ebidensya. Kung may harassment sa chat o social media, agad po itong i-screenshot
or itago po ang mga messages para rin po as ano natin to partner evidence Ebidensya. na kung sakasakaling gusto natin magsampa ng kaso. Makakatulong ito kung kailangang mag-report. Ayan, gumamit din po ng ating mga support system. Sabihan ng ating mga kaibigan, pamilya o co-workers kung may mga taong nanghaharas. Mas madaling kumilos kung may tumutulong o nagbibigay ng suporta. At partner, ang pinakamahalaga sa lahat, alamin ang inyong karapatan. Sa ilalim ng Safe Spaces Act, bawal ang catcalling, sexual jokes sa public, unwanted touching, stalking, at ang online sexual harassment. Importanteng tandaan, ang responsibilidad na huwag mangharas ay nasa gumagawa nito, hindi sa biktima. Ngunit ang pagiging alerto at pag-aalam ng karapatan ay makakatulong para maprotektahan ang sarili. At yan po ang ating mga safety tips for today. Naway meron tayong napulot na aral at mag-ingat po tayo lagi mga ka-okay. At muli po magbabalik ang Balitang Pulis Gapo mamaya-maya lamang po makalipas po ang ilang paalaala. Muling nagbabalik ang Balitang Pulis Gapo. Dito lamang po yan sa 97.5 DWOK-FM. Ito ang radyo ko. Ayan partner, para sa ating huling bahagi ng programa ay ating mga babatiin ang mga mahalagang tao sa ating organisasyon. Ganon din ang ating mga stakeholders. Ayan, pangunahan mo na partner. Ayan, syempre partner, uunahin ko ng batiin ng ating mga birthday celebrant. Syempre ang personnel po ng Police Station 6. Yan, pinapangunahan ngayon ng ating birthday boy ngayong araw ang aming matikas na warrant PNCO, ang Gabi Concepcion po ng Police Station 6. Snappy, happy birthday! Yes, walang iba kundi po si Police Senior Master Sergeant Alan S. Medilla. Isang maligayang kaarawan sa iyo, sir. Yan, partner. May palansya ngayon sa amin sa Ayun, station. no? Antay namin sa opisina mamaya. Yes, partner. At ang next nga po dito ang aming celebrant also, walang iba kundi si Police Corporal Navarro, ang aming masipag na desk officer, at ang aming baby boy, Patrolman Bartolome. Happy birthday po sa inyo. Sana all, baby boy. Ayan, nais ko rin pong batiin ng happy birthday yung aking kuya na nag-celebrate noong March 9, ang aking panganay na kapatid na si Police Chief Master Sergeant Enrique D. Parentela Jr. Isang maligayang kaarawan sa iyo, kuya. Happy birthday, Pe. Yan. Yes. Siyempre, partner, binabati ko rin po ang aking masipag na acting station commander. Bago ako umalis, partner, sabi niya wag ko daw siyang kakalimutang batiin. Walang iba po kundi si Police Major George Francis B. Molina. Hello, sir. Good morning. At sa masisipag po na personnel ng Police Station 6. And of course, partner, nagpapabati din ang ating mga taga Olongapo City Medical and Dental Unit. Walang iba po kundi sa pangunguna po yan ni Police Captain Balisi and Police Captain Menes, and of course ang kanyang magagandang PNCO. Ayan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating officer in charge as City Director po ng Olongapo City Police Office na nakikinig po ngayong umaga, si Police Lieutenant Colonel Julius A. Jimenez, at ganoon din po ang aming Deputy City Director for Operations, si Police Lieutenant Colonel Henerico M. Binan. Isang magandang umaga po sa inyo mga sirs. Nais din po namin batiin ang good morning ang aming mga kasamahan sa Police Community Relations or City Community Affairs and Development Office. Sa panguna po yan ng aming Chief ng Sisikadu, Police Lieutenant Colonel Melencio Santos. Kasama po ang aming Deputy Chief, si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Binabati rin po namin ng good morning ang aming mga kasamahan, si Police Master Sergeant Rosalyn Ferrer, Police Master Sergeant Jason Argunilio. Siyempre, partner, hindi rin pahuhuli si Police Corporal Abalya, and of course ang aking magandang classmate na nagpapagaling po ngayon. Ayun, get well. Yes, Police Staff Sergeant Mamasig. Hinihintay ka na namin makabalik sa opisina. Siyempre, partner, batiin din natin ang ating mga gwapong kasamahan dyan sa CAD office. Kasama dyan si Patrolman Brian Darapisa, at syempre yung ating kinakatsawan ko to na lumaban ng singing cups si Police Corporal Arwin de la Cruz. Na nagpapakadalubhasa Oo, ngayon, partner, sa kanyang CIC. CIC, Criminal Investigation Course. Binabati ko rin po ang aming mga kasamampang, si Patrolman
Batcom, yung aming Batcom, si Baltasar. Ang inyong Monday to Friday Monday partner. to Friday. Si Patrolman Nuki, Patrolman De La Cruz. Ayan. So marami sila. Basta Monday to Friday, partner. Oh, yan. Siyempre, partner, hindi rin natin kakalimutan ang ating mga masisipag na CAD PNCO from Police Station 1 to Police Station 6 at kasama na rin po ang CAD PNCO ng Olongapo City Mobile Force Company. Ayan, partner. At para naman maging updated sa Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And please give us likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police Office. Diyan nyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po kayo nakikinig ngayon ang 97.5 DWOK FM. At nais din po namin ipromote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes from 12:30 to 1:30 po yan ng hapon. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mga mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras ng inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Laging tatandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamayan. Ako po ang inyong Police Gapo, Police Staff Sergeant Cherry May Balankit. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Julius Arellano Jimenez. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kasama sina DJ Claire, DJ Miku, Sir Andrew. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad para mas mapalakas namin ang aming Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ang ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ako naman po si Police Master Sergeant Reynald D. Parentela. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Huwebes upang makinig ng aming programa tuwing umaga. Dito lamang po yan sa Balitang Pulis Gapo.